Yo guys, sasama ko kayo guys sa rec center dito sa Clearview. After kong magtrabaho guys, nag-gym ako. Tapos shooting, yan. So, matagal na rin ako nag-gym guys. Hindi ko lang na-vlog kasi nga madalas maraming tao. So ngayon, subukan ko i-vlog para makita nyo yung gym dito. Kung naalala nyo guys, may masamang nangyari dito sa amin, no, sa Clearview. Kay Dwayne, yung ninakawan siya ng cellphone sa locker na nakalock. So sa mga subscriber ko na papunta dito, at saka sa mga nanonood na papunta dito sa Canada, pagpupunta kayo sa mga ganitong lugar, yung mga recreational center, wag na wag kayong maglalagay ng mga cellphone, mga wallet sa locker, kasi ang mga tumitira dito guys, yung mga mga minor de edad, yung mga 16, 17. So hindi naman ako sa nagbibintang, pero kasi mayroon ako nakita dito na nangyari na na parang hinuhuli ng pulis. Kaso pag minor de edad, walang mahuli. Kasi nga hindi naman pwede huliin minor de edad. So yan guys, si Dwayne, araw-araw yan dito. Nauuna na si Dwayne dito para mag-shooting siya, mag-practice siya ng sarili niya. Ayun nga, mabalik ako guys. Meron dito nangyari, hinuhuli ng pulis, tinatawagan yung parents. Ewan ko kung ano nangyari, basta nadaanan ko lang. So ayun nga, kapag minor de edad, hindi nila basta-basta mahuli. Kasi nga minor de edad, 'di ba? Kasi yung ganun yung nila dito, rules nila. So kami guys, si Dwayne, nagbabayad kami ng monthly dito. Pati ako nagbabayad na rin ng monthly para hindi na kami pabayad-bayad tuwing pupunta. So no choice kasi ako guys, ito kasi yung gym na mura, na may basketball court na mali, dalawang court yan guys. Yan. Yung iba badminton, minsan volleyball yan. So yun nga guys, monthly yung binabayaran namin dito ni Dwayne, para hindi na kami magastos kasi yung papunta-punta. So ito, pag nagbayad ka ng monthly, ganito, mayroon kang ganito, itatap mo lang yan, tapos susuotan ka nila na parang bracelet. Pero guys dito, lalong-lalo na yung mga landed na PR, alam ko may libre So mas maganda itanong nyo na lang, lalong-lalo na yung mga naunang asawa, tapos kinuha yung pamilya, mga anak, PR na. So alam ko may libre. So itanong nyo na lang, no. Pasok muna ako guys, tapos ipakita ko sa inyo yung lahat ng mga equipments ng gym nila, no. So ako kasi matagal na rin nag-gym dito. Siguro may mga 4 months na guys. 4 months na nang mula magbalik ako sa gym. So pasok muna ako guys. So guys, paakyat na tayo. Papakita ko sa inyo yung gym. Ganda ng panahon, kanina umuulan, no. So pag akyat mo guys, ayan, may mga equipment na dyan, mga machine. So ayan, papakita ko sa inyo lahat kung gaano kalaki to. So dito pwede ka naman pumasok, pero dito pakita ko muna sa inyo. Dito tayo mag-start. So dito sobrang laki nito guys. So ayan, tapos yung rec nila guys, may library room din. So ayan yung library. Baba. Kung gusto nyong tahimik, yan, pwede kayo dyan. Tapos ayan naman yung mga ibang equipment. Tapos dito may swimming pool. So itur ko kayo guys. So
Ayan yung mga equipments nila, mga treadmill, ang daming treadmill guys kung nakikita nyo. Ang dami. So, ayan. Grabe. So, eto meron pa dito. Tapos meron sila dito mini oval guys. Yan. Oval yan. Pwede ka mag-jogging dyan, mag-walking. Itong purple na to. Tapos dyan. Yan, meron din doon. So, nandito ako ngayon guys sa parang oval. Mini oval nila. So, yan ang basketball court. So, sulit naman guys, yung binabayaran ko dito sa akin, $79. So, medyo mahal din, pero sulit kasi lahat magagamit mo eh. Kahit yung swimming pool doon, magagamit mo na siya. Pati yung sauna na ano doon. So, ito pa yung isang part ng gym. Ayan pa yung oval. Ayun nga, yung mini oval nila. So, ayan pa, dami nilang mga equipments. Ayan, ganun siya kalaki guys. Ayan. So, sulit na rin. Anong oras na ba dito? Alam ko mag-8 na eh. So, ayan guys. Ayan. Pabalik na tayo doon kung saan tayo nag-start. So ayan, may mga ano sila. Tawag dito mga squat. So dito yung oval, karugtong niya, paikot yan. Simula doon. Ayan. Tapos dito din. Nakakangalay pala guys pag cellphone gamit, no? Cellphone kasi gamit ko ngayon. Hindi ko kasi in-expect na magbablog ako eh. So dito meron pa sila. Ayan. Tapos yan, doon kung saan ako pumasok kanina. Ayan. Diyan ako pumasok kanina guys, kung nakita nyo yung hagdan. So ayan, may locker sila. So ayan guys, ayan yung buong gym dito sa Clearview, recreational dito sa Clearview. So yun nga, advice ko guys, sa mga papunta dito, lalong-lalo na yung mga katulad namin mga nag-student, tapos kahit na mga landed PR na. Usually kasi guys, ito lang talagang pwede nyo mapuntahan dito eh, kasi malilibangan nyo lalo pag winter. So ang advice ko sa inyo guys, hindi ko naman sinalalahat lahat ng part ng Canada, ng kung saan man, hindi ko nilalahat na pare-pareho nangyayari, pero sa akin lang ina-advise, pinag-iingat ko lang kayo na yung mga locker na yan guys, nabubuksan nila kasi parang ano lang siya, code lang siya kung nakikita nyo. Ayan. Ayan. Code lang. So si Dwayne, sabi niya sa akin, naggumamit siya ng locker, nilagay niya yung cellphone niya doon, tsaka yung hoodie niya, yung bag niya, yun nga nabuksan. Ewan ko paano nila nabubuksan guys. Siguro mga magagaling na talaga sila eh, kasi siguro ini-erase nila yung password na nilagay ni Dwayne, tapos nabuksan nila, kaya siguro nanakaw yung cellphone ni Dwayne.
Tapos yung hoodie niya, ewan ko, basta magagaling sila guys eh. Ang galing nga eh. Tapos yung cellphone guys, ilang oras lang hindi na makontak eh. Kahit yung hanapin pa yung parang sa may iPhone, yung parang find my phone, ganun, wala, napatay na agad. Gagaling nila. So yun guys, ang ano ko lang, ang advice ko lang, wag na kayong gumamit ng locker. Tulad ako, may bag ako. Yan, hindi ako gumagamit ng locker kung saan ako magbubuhat, nilalagay ko yung bag ko doon kasi na trauma na ako eh. Mahirap na, baka mamaya matsempuhan na naman. Kahit yung nagreklamo ako doon sa nagreklamo ako diyan sa front front desk nila. Nagreklamo ako diyan. Ngayon nga madalas daw talaga nangyayari, tapos ngayon nga puro minor de edad yung gumagawa, kaya parang baliwala kasi hindi naman pwede ikulong. Yung parents yung mananagot, parang ganun. Hindi ko alam eh, ang galing nila ang galing nila magnakaw. So yun ang advice ko, pag pupunta kayo sa ganitong lugar, wag na kayo magagamit ng locker. Kung gagamit man kayo ng locker, make sure na kung pwedeng magdala kayo ng lock nyo. Kasi merong locker dito na pwede yung gamitin yung lock mo eh. So mas maganda yung ganon. Tapos, hindi sa nilalahat ko baka may mga taga-ibang Canada na nakakanood ng vlog ko. Hindi ko sa nilalahat na pare-parehas tayo ng nangyayari. Hindi ko nilalahat. Base lang to dito sa Edmonton, Canada, no? So yung mga pinag-iingat ko lang yung mga pupunta dito, hindi rin talaga safe yung mga gamit mo. Parang Pilipinas lang din, may mga lugar din na hindi safe yung gamit mo talaga. So ayun guys, hanggang dito na lang i-vlog ko. Mag-gym muna ako kasi anong oras na rin eh, kasi hanggang 10 ata to, 9 magsasarado na to. So mag 6 na ata. So gym muna ako guys. Thank you sa panonood nyo. Ingat kayo lagi dyan, lalong-lalo parating dito. Nabigyan ko kayo ng tips na wag na kayo mag-iwan ng gamit nyo sa locker, no? So ingat kayo lagi. Thank you sa panonood nyo. Bye bye. Peace.